Gaming phone na may tubig sa loob, pinakamabilis na gaming phone na may fan, pero pwede mong ilublob sa tubig. This is the new Red Magic 11 Pro na may pinakamabilis na itong processor dahil sa gumagamit na ito ng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ang pinakamabilis na processor ngayon, kagaya ng sinabi natin kanina, gumagamit nga ito ng liquid cooling. May tubig sa loob ng phone. Ang pinakaunang gaming phone na gumagamit ng liquid para i-cool ang gaming phone na ito. Na i-discuss natin lahat-lahat ng mga bagong features ngayon ng Red Magic 11 Pro na ngayon lang nila ginawa. Kaya syempre guys, bago natin simulan, let's quick unbox it. Simple lang yung kanyang box na kapag binuksan natin, eto na agad ang bubungad. Makikita na agad natin dito ang ating Red Magic 11 Pro. Yung version nga pala nakuha natin dito ang tinatawag na Sub-Zero. Nasa ngayon meron sila ditong tatlo na pagpipilian. Ang Cryo na meron ditong 12GB of RAM at 256GB na internal storage. Ang Night Freeze na mga premium model nila na meron ditong hanggang 24GB RAM at 1TB na storage. At syempre itong nakuha natin na tinatawag na Sub-Zero na meron din ditong 24GB of RAM at 1TB. Pero mamaya explain natin kasi expandable pa yan. Ito na nga yung phone itself at sa totoo lang sobrang ganda ng kulay ng Sub-Zero nila. May kasama na nga itong 80 watts charger brick. At syempre yung kanyang cable na Type-C end-to-end. Of course guys, may kasama na rin itong pin. At syempre meron na rin itong free na case. Kaya naman kapag sinubukan natin, ganito nga. Let me know in the comment section kung maganda siya. I-like nyo na rin ang video na to at syempre i-share nyo na rin. Sa design na nakuha natin, kitang-kita na natin agad yung pagbabago. Napakaganda ng kanyang likuran. Talaga naman eye-catching yung kanyang likuran. Kitang-kita natin dito yung kanyang brand new Aqua Core cooling system na inilagay nila dito sa likod. Pwede mo siya ditong iset yung kanyang speed kung gusto mo dito ng slow or quick. Ito nga ang world's first mass-produced smartphone with liquid cooling. Ang kagandahan nito guys, gumagamit pa rin ito ng liquid metal na 3.0 plus vapor chamber na meron ditong 13,116mm square. Plus, eto yung nabago sa kanyang fan dahil meron nga itong Red Magic first waterproof na turbo fan na meron ditong 24,000 RPM. Ito yung kagandahan guys, ito yung bago. Dahil nga sa rated na nga itong phone na ito ng IPX8 na rating ng water resistant with unique dustproof design na tested na nga ito sa under controlled laboratory condition. Ay isa lang naman sa mga matataas nitong rating. Ito nga pala yung rating chart. Napapansin nyo, banda dito siya. Liquid cooling siya pero safe ba ito? Paano kung nahulog yung phone? Yes guys, safe na safe ito. Ilang beses nila ito tinest sa laboratory at naging maganda ang resulta. Kaya naman masasabi ko dito nga, makakasigurado kayo ditong hindi maglilik yung liquid cooling niya. Yung liquid nga pala ditong ginamit nila ay may anti-freezing coolant. Stable pa rin ito kahit na sub-zero dito yung temperatures. Parehas ito sa fluorinated liquid na makikita sa mga cutting edge na AI servers. At ang kagandahan sa liquid niya, non-conductive. So ibig sabihin, safe yung mga electronic parts mo sa loob. Just in case nagkamali ka ng hulog at nabasag. Kagaya ng sinabi natin, gumagamit ito ng Snapdragon 8 Elite Gen 5 na ito na nga yung world's fastest mobile system on a chip. Bukod sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 siya, enhance na rin ang kanyang performance ng Red Magic Red Core R4 na meron dito 4.6 GHz up to 24GB LPDDR5T na RAM na up to 1TB UFS 4.1 Pro storage siya na may 20% CPU performance boost at 30% GPU performance boost. Sa madaling salita, mas mabilis. Ito na nga yung pinakamabilis guys. Dahil sa totoo lang, tinest natin siya dito sa Antutu benchmark. Dito sa Antutu benchmark, may mga posibilidad kasi ditong iba-iba yung makuha natin ditong result. Pwede kasi tayo dito magkaiba sa testing environment. Kung nasa mainit ka na lugar dito o malamig habang nagtetest, nakaka-apekto rin dito ang system thermal and power management, device configuration, at syempre yung mga background activity natin. These variations are normal and do not affect real-world gaming or daily performance. With that being said guys, eto na nga naging resulta dito ng Antutu bench score natin. Umaabot lang naman ito ng 4,078,000. Nasa totoo lang, ito na ang pinakamataas nitong benchmark na 99% ng mga user tinalo neto. Ito na nga ang pinakamabilis sa smartphone ngayong 2025. Meron na nga itong 7,500
mAh battery na kapag ginamit mo sa wired, 80 watts fast charging. At hindi lang yun guys, ito yung bago na naman dito dahil support na rin ito ang wireless charging. Ito na naman isa sa mga in-upgrade nila sa ngayong version na ito dahil pwede mo na rin siya ditong i-charge ng wirelessly. Of course guys, sa likod niya, full flat rear panel pa rin siya. Ibig sabihin no camera bump pa rin. Dati yung flash niya medyo umumbok pero ngayon totally flat na rin siya. As in sobrang flat na flat dito yung likod niya. Ang kagandahan nito guys, sobrang dami nitong mga LED lights na makakatulong sa'yo para ma-boost dito yung gaming experience mo. Top side muna tayo dito. Makikita na natin dito yung kanyang signal booster, mic hole, 3.5mm jack at syempre nakatago na rin dito yung kanyang speaker dito sa taas ng kanyang screen. Dito sa kanyang right side makikita natin dito ang kanyang shoulder trigger na may LED light. Ang kanyang vent para sa fan, volume rack, power button, game space switch, or pwede mo i-customize ito, mic hole, at syempre, shoulder trigger again. Left side niya na naman, meron na naman ditong signal booster, vent na naman sa kanyang fan, at ito guys, bago to, may game mode dito na logo na umiilaw. Bottom niya naman, makikita natin dito yung SIM card tray, mic hole ulit, signal booster at syempre yung kanyang charger slot, at syempre speaker. Na yung kagandahan dito guys, kasi meron nga itong 360 degrees surround antenna and dual band 5G Wi-Fi for stable high-speed connectivity. Kaya naman magiging maganda dito yung gaming experience natin dito, lag-free connection. Meron na nga itong Bluetooth 5.0, USB 3.2 Gen 2 at support nito ang NFC, supports Google Pay, dual GPS, L1 plus L5, single point 3D ultrasonic fingerprint unlock. Yung materials nga pala ditong ginamit sa phone nito is aluminum alloy bid frame. Tapos Corning Gorilla Glass. With that being said, sa totoo lang ang dami mga binago dito pero nasa 230 grams lang siya. Hindi siya ganun kabigat. Sa totoo lang guys, maganda rin yung kanyang screen dahil featuring a new BOE X10 AMOLED. Full screen display with a resolution of 2688 by 1216. This panel delivers a global peak brightness of 1800 nits with HBM boosted by 200 nits for exceptional clarity even under bright outer condition. Enhanced with a 5x improve in black frame insertion to reduce screen flicker along with advanced eye care optimization. Sa madaling salita, meron itong next gen touch control. Ang kagandahan dito, meron ito up to 144Hz na refresh rate. Na sa totoo lang, meron itong 95.3% screen to body ratio. Kaya naman halos full screen talaga siya. Isa nga pala sa maganda sa kanyang screen ay meron itong 360Hz na touch sample rate na mayroon ditong 3000Hz instant touch sampling rate. Gumagamit na nga ito ng Red Magic OS 11.0. Google Gemini integration na rin siya dito at meron din ditong Red Magic AI powered input method. Under display camera pa rin siya dito na meron ditong 16 megapixel na may AI algorithm enhancement na rin siya. Sa likod niya meron dito tatlong camera, merong rear camera dito na 50 megapixel na OV50E40 OIS, 7pin na rin siya, f1.88, equivalent to focal length 23mm. At meron ditong 50 megapixel wide angle camera siya na OV50D40 6P f2.0 equivalent to 13mm. Plus, meron siya ditong 2 megapixel dito na pang third camera niya dito na may OIS optical image stabilization plus APL coated anti-glare. Na yung camera samples ilalagay natin sa bandang huli ng video na to. Dahil sa upgraded dito yung kanyang audio na meron ditong 1015A at 1115E high fidelity speakers, nagdi-deliver nga ito ng mas powerful na bass, clear na sound quality at wider sound stage na may haptics dito na 015x axis linear motor, dynamic and immersive 4D vibration feedback that brings every action to life. Kaya ideal ito sa PUBG na laro. Samahan mo pa dito na upgraded na shoulder trigger na meron ditong 550Hz. Of course guys, bago tayo mag-proceed sa performance niya sa gaming,
dito muna tayo dito sa game space. Meron nga itong Gravity X na pwede mong i-connect dito yung keyboard at yung mouse mo. Or kung gusto mo, controller. Pwede ka rin dito gumamit ng external ditong projection. At dito naman sa kanyang plugins, ma-enhance talaga yung gaming experience mo. Marami mga option dito na pwede mo ditong gamitin. Of course, pwede ka dito maki-interact kay Mora. Pwede mo siya ditong i-customize. At pwede ka rin dito mag-feature na kasama si Mora. Ma-enhance talaga yung performance mo kapag nandito ka sa game space. Pwede mo rin ditong palitan yung kulay dito ng LED lights mo for gaming. Marami mga option pa dito. Gaming test naman tayo. Sa totoo lang guys, napaka-perfect na to sa Call of Duty. At sa totoo lang, minax ko na lahat dito ng pwedeng i-max ng graphics dito ng Call of Duty. At kung mapapansin nyo, very responsive talaga lahat ng mga buttons dito. Hindi siya nagde-delay, napaka-responsive niya at napaka-smooth. At the same time, sobrang smooth talaga ng kanyang screen. Sa totoo lang, ang ganda. Hindi siya sumasabit. Dito naman sa Wild Rift, minax ko na lahat ng graphics niya dito. Actually, nakikita nyo, meron ditong 121 frames per seconds yan. Nakamax lahat ng setting nito, wala talagang kalaglag. Sa totoo lang guys, nakaka-enjoy talaga yung graphics nito sa Wild Rift. Lalo na kapag ganito kataas dito yung frames per seconds mo. Napaka-vibrant ng kanyang kulay. Napaka-clear, sobrang clear. Hindi rin delay kapag nagkakas ako dito ng mga skills. Sobrang responsive, walang ka-delay-delay. At ang kagandahan, na-enhance pa natin dito yung kanyang graphics na hindi nababawasan dito yung performance. Of course guys, sa mga ML players dyan, sinubukan na rin natin ito. At syempre guys, masasabi ko lang dito, kahit naka-max lahat, naka-ultra lahat, lahat na naka-on, okay na okay pa rin dito yung kanyang graphics. Sa totoo lang, habang naglalaro tayo dito ng Mobile Legends, wala tayong nakita ditong frame drops. Kahit maraming mga minions, mga kalaban dito, kapag nagkakas tayo dito ng skills natin dito, walang ka-delay-delay. Kaya ito yung kagandahan talaga dito. Kaya naman masasabi ko na ang Mobile Legends basic na basic sa ganitong phone. Of course, sinubukan na rin natin dito ang isa sa mga mabibigat na game, ang Genshin Impact. Na minax ko na lahat dito ng kanyang graphics, pati yung kanyang frames per seconds nakamax na sa ganitong laro. Usually dapat sa PC na talaga nilalaro ito. Pero kung mapapansin niyo guys, very smooth, walang kalag. Hindi naglalag talaga. Tapos kung mapapansin nyo, nagre-respond talaga siya dito kapag nag-atake tayo dito. Yung mga dahon, yung mga graphics, makikita nyo, napaka-smooth ang paggalaw nila. Wala tayong makikita dito na parang nag-frame drops. Lalo na kapag nakikipaglaban tayo dito, walang ka-frame drops, frame drops. Sinubukan ko na rin nga pala dito yung shoulder trigger gamit dito sa Genshin Impact. Nasa totoo lang, ideal ito sa mga Call of Duty. At ito nga yung naging experience natin. Kaya maganda talaga pag may mga extra buttons dito, kagaya na itong shoulder trigger na to. Hindi mo akalain na naglalaro ka lang dito ng Genshin Impact sa mobile. Of course guys, medyo hinuli natin dito yung camera test. Eto nga pala guys, yung camera test ng kanyang front camera na under display camera. Eto nga pala yung kanyang video test. Of course guys, sa rear camera naman tayo. Ang kagandahan dito sa kanyang rear camera, kapag sinabi dito ni Red Magic na anti-glare talaga siya. Kaya kung mapapansin nyo guys, pwede tayo dito mag-video na kahit against the light pa talaga. Sa totoo lang, tapat na tapat yung araw at kung mapapansin nyo, lahat ng mga nakapaligid sa akin, kitang-kita pa rin. Kahit nakatutok pa sa araw. Hindi nag-iiba yung details kapag nakatutok sa araw, kitang-kita pa rin. Kaya hindi lang basta pang gaming phone ng phone na ito. Pwede mo rin itong gamitin pang video or photography. So far so good guys. Sobrang dami na mga inilabas na features dito sa Red Magic na ito. Ang daming upgrade ngayon. Kaya naman ini-encourage ko guys na bumili na rin kayo. At mag-iwan nga pala tayo dito ng link dito sa description below sa mga gusto mag-avail ng ganitong product. Huwag kalimutan nga pala ditong i-like na rin ang video na to. This is the time para mag-upgrade ka na dito ng Red Magic 11 Pro. Kaya syempre guys, bago na naman natin tapusin ang video na to, ay nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.